Wala na po bang kaugnayan ang Israel sa panahong Kristyanismo? Mayroon doon nga nakuha ang Israel. Kasi ibig sabihin sa ating mga hintil, kapag tumanggap tayo kay Kristo at sumampalataya, ang tawag sa atin ay New Israel. Yan po, New Israel. Yan ang mabasa natin doon sa, anong pangalan niya? Si Elias. Elias. Yan ay mabasa natin doon sa, sa Roma chapter 11, mabasa natin, verse 23. Yan, may kaugnayan tayo sa Israel kasi ang ibig sabihin ng Israel, pinili ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Israelites. Okay? Saan natin? Pasa. Roma chapter 11 verse 23. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Sige. Kung ikaw, na sangang galing sa olibong ligaw, ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na ito'y salungat sa kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga talagang sanga nito. Ayan. Tayong mga tumanggap kay Kristo, mga hintil, ay idinugpong muli, ihinugpong, kaya ang tawag sa atin ay spiritual Israel. Ngayon, Elias, spiritual Israel tayo. Kung tatanggapin natin ang Panginoon, yan ang paraan. Para ikay makapasok sa langit, para ikay kasama sa napili ng Diyos, ay yan ang paraan para makapasok sa langit. 4 na pi ang daan papunta sa langit. Hanggang sa panahon ngayon, ang Diyos ay patuloy na pumipili sa atin upang tayo ay mahirang sa kalangitan. Elias, ang Israelita at sa kahintil, iba ang pagkapili sa Israel. Ang pagkapili sa bansang Israel ay pinili ng Diyos para maging Kanya. Yun, wala tayong rason doon. Yun ay para maging Kanya. Pero ang mga hintil ay nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin yung pananampalatayang iyon ay habag ng Diyos. Ang mga hintil ay habag ng Diyos. Halimbawa, kaya ang isang rules ng Panginoon para makapasok ang tao sa langit, kung magsisisi ka at sasampalataya ka, magsisisi ka sa kasalanan mo, at tatalikod ka, at tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may susulat ang iyong pangalan sa langit. Yun ang registered children of God na ikaw kung sasampalataya ka sa Kanya.